Guys, panibagong araw, panibagong vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan matindi, mega love, shout out po sa lahat-lahat ng sumusuporta na aking channel. Thank you so much. Guys, ako po ay very excited na po. Bukas na po yung inspection po ng apartment na lilipatan ko. Kapag ano man po yung resulta bukas sa inspection ng aking apartment, ay lilipat na po ako sa Monday. So how excited I am, very excited po. At siyempre kung in case na makalipat po ako ng Monday, that's the first time po na mag-live po ako doon sa aking apartment. Kasi nanghingi din po ako ng day off sa trabaho ng 2 araw. So day off po ako ng Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. So yun po yung aking day off. Ngayon po, at saka pag-aaralan ko po din yung sa 4 na araw na yan, sa 2 araw na yan na day off ko ng Martes saka Miyerkules. Pag-aaralan ko po yan kung saan po ako sasakay ng bus o saan din po ako bababa. Kasi sabi ng aking kaibigan na bus driver, yung palagi kong sinasakyan sa umaga, na ang aking daw sasakyan ay 141. So bababa po ako from here sa Hillsdale po, bababa po ako ng Tampuran. Pagkatapos ng Tampuran ay sasakay po ako ng 141. Di ko po alam kung ano po yung kasi nakita ko po yung bus na dadaan po ng Linden at Grand. Yun, sabi niya 1 block lang daw po sa Grand ang bus na pupuntahan ko. So yan po. So titingnan ko po kasi iba po itong lugar na to, guys. Hindi ko po ito kabisado. Yung kabisado ko po ay downtown ng San Mateo. San Mateo lang po, Burlingame. Hanggang San Bruno lang po ako alam sa pagdating sa bus. Nakakarating din po ako ng South San Francisco. Since yung lugar na po na yun, nakakarating din po ako. Familiar po sa akin yung ibang lugar. Pero itong lugar na lilipatan ko po, ay hindi ko po yan alam kung ano po yung lugar na yan. Nakapunta na po ako kasi nag-drop po ako doon ng application. Hindi po ako naligaw kasi nag-relief po ako. Tapos nung pauwi na po ako, saka na po ako naligaw kasi hindi ko po alam kung pauwi, kung ano po yung bus na. So ito ngayon yung aking palaisipan po, kung ano po yung bus route ng bus na aking sasakyan. Kasi alam ko 141, iba-iba ang route niyan. So nakalimutan kong tanungin sa bus driver kung ano yung sign na papuntahan ko. Pero guys, sa na yan, hindi yan kasi naka-Google po tayo. Ang kukunin ko lang pong Google. So, kung El Camino man, pwede po akong sumakay ng Orange, El Camino and Orange, dyan po tayo bababa. Kung naman, kung yung 141 naman sa Tampuran, yan po yung hindi ko po alam. Kasi sumakay po ako ng 141 papunta po ng papuntang Linden Airport. Doon ako ibinababa para kumuha po ako para sasakay po ako ng bus na 292 papunta na doon sa shelter. So itong 141, yan po yung
palaisipan at kukuha po ako ng mamaya. Sasakay po ako ng ECR mamaya. Tapos sasakay lang po hindi, tapos kung saan ko gustong bumaba. Ko lang po yung Orange and El Camino. Titingnan ko po kung tapos 6:30 na bus na straight. Yung naman yung Badin. Yung Bidin naman, Bidin. So, kasi nandoon yan. So, kasi sabi 19 minutes eh. So, kasing layo po ng, sakay ko ng bus, kasing layo po ng shelter, sa shelter, papunta ng South San Francisco na Boulevard. Doon kami kasi sumasakay ng bus ng 292. 20 minutes yun. Kung 19 minutes sa El Camino, mamula sa aking apartment hanggang El Camino, kasing layo lang po. Ganon din po yung dating nakatira ko doon sa may Surview. Nilalakad din ko po yung bus naman ay ganon din po, 15 to 20 minutes, diba? So, sanay lang po ako sa mga dyan. Kaya lang po, pagdating na sa winter, doon na tayo magkaroon ng problema. Kung lalakad po tayo, kasi madaling madilim sa umaga at saka madilim sa hapon. Kasi madaling, pag nag-change na kasi yung time, yan po ang hindi po ako lumalakad ng ganun pong oras. Kung hindi ko pa po kabisado yung lugar. Hindi ko alam kung friendly yung mga tao, kung marami bang sumasakay. So, hindi ko po So, kung baka naman sa pagsakay po pwede po akong sumakay ng 1:30 na bus, papunta naman ng Linden Airport at sasakay ng 292. Or pupunta po ako ng Daly City sa may Colma, sasakay po ng BART, punta ng Millbrae at sasakay ng tren pabalik or 292, ganun. So, titingnan po natin po kung ano po yung option. Pikabo, Miguel Love shoot out. So, yan po yung po natin dyan. So, pero excitement, yes, I'm very excited. So, titingnan ko lang po ngayon kasi di off naman ako. Wala namang bayad, yung libre pa naman yung bus ko. Baka hanggang katapusan lang yung bus ko. Hindi, yun lang po. Kaya I prepared po na kukuha po ako ng cash money mamaya sa bangko ng tagwa $1. Kasi yun po yung ipapamasahe po natin. Kasi hindi po ito O kaya pwede naman sa aking phone, Apple Pay. Pwede naman yan. So, tapos guys, mayroon din po akong i-activate mamaya. So, thank you po so much sa aking mga sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At please like and share sa aking mga videos po para makatulong po sa akin itong ginagawa ko po. Dahil ito lang po ngayon ang libangan ko, yung na pera na ibinigay ko, na nakukuha ko po dito. Binibili ko po ng pagkain doon sa shelter at isinishare ko po doon sa mga tao na aking naging kaibigan po. Bumibili po ako ng grocery sa Costco pagkatapos. Kapag nandyan na po, ibinibigay ko po doon sa isa kong kaibigan na naggumagawa po ng mga guacamole, tapos may manok po na para
ano po, yun po yung aking ginagawa po sa pera na ano. Tapos yung isang beses din po may humingi po ng ano ng pera sa akin pang paggupit. Nagawa ko po yun, nabigyan ko po yun hanggang nagpapagupit po yung ano. Sabi nga nila sa akin, ako lang daw yung kaibigan na mabait. Sabi sa akin, they're going to miss me. So, yan po yung aking inaano. Sinasabi ko na po sa kanila na ito na po yung huling week ko na po. At saka, ito na rin pong araw na to, makikita ko po yung driver na sinasakyan ko palagi ng umaga. Kung mangyari man na nagkaroon ng problema na may gagawin pa po doon sa apartment, pwede pa naman akong mag-stay. Yun ang sinabi din sa akin. Alam ng aking case manager na mag-ano po ako. Alam ng case manager na final na po yung aking pag-uwi o pag-alis. At susulat lang po ako at ipapaalam ko po sa manager sa aking case manager na tuloy na po ang aking pag-alis. Kapag hindi naman, para po hindi po maibigay yung bid ko sa iba, ipapaalam ko rin po sa kanya kung ano po yung mangyayari. Kasi baka daw sabi katulad ni Tara na 2 araw lang bumalik sa shelter. So ako naman po, titingnan ko lang po kung ano po talaga ang kalagayan dyan. So kasi hindi po ako kasama sa inspection, guys. Hindi po ako kasama sa pagtingin ng apartment. Wala pong sa akin na kung isasama ako o hindi. Kasi kung kasama po ako, pupunta ako doon, mag-o-over po ako. Bibigyan ko lang ng pera yung magpa-order ako ng Uber, pero bibigyan ko ng cash. Yun lang po, yung po yung doon. So, thank you po so much sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa aking mga OFWs, kaibigan at hindi, mega love shout out, at sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel. Thank you so much. And ito na po ang update ko rin po, at 90 days na po ako doon sa 91 days na po ako ngayon sa shelter. So ako lang po siguro ang hindi po ako yung madaling nakakuha ng shelter, no, o ng apartment, kasi yung isa kong kaibigan na abused wife din na mayroon siyang 2 anak ay bago lang po siya doon at nakakuha siya ng apartment kagad, kaya nakaalis din po siya kagad. So ako naman po ay naka 90 days din na tayo, no. 91 days ko na po ngayon. So kung pag nakalipat po ako ng Monday, so 96 days po ako din sa shelter. Kasi bibigyan ka lang po kasi dyan ng 190 days. Kapag maganda naman yung performance mo dyan sa shelter, ay binibigyan ka ng extension. Yan ang binibigyan ka ng extension dyan sa shelter. Kapag maganda po yung inyong performance. Sa akin naman po, wala naman talaga akong problema. Katulad po ngayon, di up ako, umalis ako ng maaga. Tapos uuwi ako ng hapon, ginagawa ko rin yung trabaho ko, nagbo-volunteer din po ako kapag kailangan ng volunteer. So pagdating naman sa pagkain po, hindi naman katulad kahapon po, yung pagkain ko galing po yun sa akin. Binili ko po yun, bumili po ako ng spaghetti na pasta para magkaroon po kami ng basta yun po, yung wala mang kalasa-lasa kasi walang condiments o man. Hindi na po yun ang problema. Ang problema, hindi po ako mahilig po sa beans na Spanish beans, tapos tinapay at saka kanin. Hindi po yun, hindi ko pa po nakuha yun. So yan po yung ko po ngayon. So
So yan po yung ano ko po na yung pagkain kasi po na mahirap po kung magkasakit po ako dahil mayroon po akong problema sa tiyan. Kaya yan po. So yan po yung inaano ko po yung problema, ano. Yung pagkain, okay po yung pagkain kasi yung iba okay naman sila sa pagkain eh. Pero lalo na sa mga lalaki po, hindi rin sila satisfied sa mga pagkain, hindi mga lang siguro sila nagrereklamo. Pero kung mayroon kang pera, bumili ka ng pagkain para gusto mo. Huwag kang maghintay ng mayroon pang bibigay sa'yo, di ba? So yan po yung inaano ko po dyan. Thank you po so much sa inyong suporta. Dahil yung apartment ko po is 1 bedroom apartment, no? 1 bedroom apartment. I don't have no roommates. Yung anak ko kung pwedeng bumisita, pwede sa akin bumisita, okay po yun. Magpapaalam po tayo kung ano po yung rules po dyan sa kasi ano ito scholar po ako, baka bawal po yung may titira po sa'yo. Siguro okay po yung bisita, pero mag-stay ng overnight, baka iba po yung storage yan. So, pero pwede po akong mag-imbita ng kasi ang gagawin ko po diyan, una ko pong gagawin po, magluluto talaga ako ng aking pagkain na talagang nakasanayan nating pagkain. Kasi 91 days na po akong hindi ko makain ng lutong bahay. Restaurant food, fast food, yun lang po yung mga kinakain ko po, fast food, restaurant food. Wala po akong ibang kinakain, wala pong home cooking, yung ganun. So, tapos guys, kapag nakuha ko na yan, iba, ang nangyayari po ngayon dito po sa aking apartment po, wala po akong kahit ni sink ko pong gagastusin po dyan sa apartment na yan. May magbibigay po ng security deposit and first month rent. Tapos mayroon pong magbibigay ng furniture. Mayroon pong magbibigay ng moving cost. So, lahat po yun ay libre. Tinulungan na akong humanap ng apartment. Tapos, mayroon na pong sasagot po sa ating security deposit and first month rent. May sasagot na po ng furniture. Hindi ko lang po alam, kaya hindi po ako kasi kung po, pwede po akong bumili sa Costco ng plato, or sa pwede po akong bumili sa Target, tapos mag-lift na lang po pauwi, ganun. So yan po yung ko po ngayon, yung libre po lahat, libre po. Tapos yung renta ko po ay magiging bayad po ng 2 years yan, kasi kung baga po sa scholar ng estudyante ka, na binigyan ka po ng scholarship hanggang matapos college mo, di ba? Na wala kang aanuhin para makaipon po ako ng pera. Yan po yung So makakaipon po ako ng pera, pero hindi ko po ibibigay doon sa bangko ko, kasi kapag nagkaroon po ako ng pera dyan sa bangko, wala pong maalis po tayo. Tatanggalin po yung ating kaya hindi ko po iniiwanan ko lang po ng $100, $20, minsan zero balance. So ito ngayon, hindi ko po nababawasan na po yung pera, hindi ko po siya nagagas. May pera po yung bangko ko kaysa mga ilang araw. Tsaka nakapag-save din po ako simula. So kung hindi naman po ako makakalipat ngayong buwan na to, kung sakalit hindi ako makakalipat, yung pera na makukuha ko ay sa Social Security, siyempre itago ko pa rin po yan. Sa loob ng wala pang 3 buwan ako dyan, so yung January na yun, hindi ko po nakuha yung pera, hindi po ako nakasave doon. Saka January and February and March,
Hindi po ako nakasave ng pera doon kasi binayag ko po sa aking kaibigan. Tsaka yung March. Kasi nag-balance po ako. Pero itong April, nakapag-save na po ako dahil nagkaroon po tayo. Medyo malaki po yung nasweldo kong pera. At saka tapos na may taxes na nakuha ko po yung aking refund. So yan po. So thank you po so much and thank you all very much saka sa hindi na po ako magpapail ng taxes na magbabayad. Pupunta na po ako kung saan ko na po yun kasi alam ko na po kung saan po tayo kukuha ng ng pang-taxes na magpapail ng taxes sa atin. So, yan po na libre na hindi po tayo nagbabayad. Yan po yung gagawin ko po next time po. Hindi po ako nagkakaroon ng problema sa So, wala naman tayong binabayarang taxes. So, yan po. Thank you and God bless us all po. Sana ito na po ang sagot ng aking kahilingan. Ito na po yung sagot ng aking mapangit na kapalaran. Dos Bagos, good morning po at good morning po. This is my last week in the shelter and I will be moving out on Monday. If in case something happened tomorrow, if the inspection of the apartment tomorrow goes well, then I will be able to move out in the new apartment, which is 1-bedroom apartment in 575 monthly. So yes po. Yes po, on Monday po it's my moving date. Just in case po something happened to tomorrow is my final answer po for this apartment tomorrow is either tomorrow after the inspection that I will get my apartment key and ready to move out on Monday. And that's what my case manager told me, that that I need to be, that moving out on Monday. So everything, my stuff are already. Yes po, I work so hard for the apartment I've been looking for, and now people there are kind of jealous because I get the apartment so fast. It's my 91 days in the shelter today. It's my 91 days and very much happy. I wasn't expected na makahanap po ako ng apartment very soon pa, because I work hard for looking for this apartment. So I'm not paying the apartment for 2 years because I was qualified for a scholar. This is like a scholar, so they will pay my rent for 2 years, and then somebody's gonna give me a security deposit and first month rent, and then somebody's gonna provide me furniture, brand new furniture also, and then also moving cost. So I don't need to pay anything on my moving, on my everything. So I'm not sure if
you know, all of those one. Yes po. So, if in case Monday I will do my live after the moving, my final moving out, I think maybe weekend, because my kid is working and they are not be able to help me, and maybe those are the one that I need. But I will have my yes po, yes, very much. So thank you guys so much. Thank you so much. I love you guys. Bye bye you. Shout out po sa aking mga members.